Dahil papalapit na matapos ang finish line ng candidates at si Sindarov ay abot kamay na ang pagiging World Championship Challenger na makakaharap si Gukesh ng India, pilit naman siyang hinihila at inaawat hanggat maaari po ng mga mamaw na sila Caruana at Hikaru Nakamura. 2 games po ang i-analyze natin na magkasunod na mga naging laro ni Sindarov. Naku, napakabigat na mga laban na ito. Pero bago yan mga kamatsas, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. It's White to Play. Laro po ito ni Sindarov White at si Matchas Blubong pala yung black dito. Pagkakasabi ko nakaraan mga kamatsas, laro niya kay Fabiano Caruana. At congratulations po sa mga talagang nag-analyze mabuti at nag-recall ng game. Knight takes F6 ang brilliant move. Chumek si Sindarov doon sa dulo at namatchas si Matchas Blue Boom. Ang cute no? Ito yung sinasabi nating si Matchas na Matchas Pon. Pon pa ang nakadali at para po sa akin ay ito ang isa sa mga hindi makakalimutang historical game na naganap po sa level ng candidates. May namatchas Pon. Bihira po yun. Sa level nila, mga nagkakarisainan lang yan Pero ito na matchaspon. At muli po ang Internet Chess Club, napakarami pong mga bars dito na po pwedeng kumpletuhin ang missions, pang training, pang analyze, pang solve ng puzzles. Nako, sa mga nagtitraining po dyan, the best ang application po ng Internet Chess Club. Mag-download na po kayo kung wala pa. Downloadable sa Play Store, sa App Store, at ang link makikita nyo lang din po sa description below mga kamatsas. Grab yours now. Nako, napakaganda pong opportunity ang magkaroon nitong Internet Chess Club. At bago po tayo magsimula, ready na po ang ating merchandise mga kamatsas. Sa mga gustong bumili po ng Kamatsas products, makikita nyo lang po ang link sa comment section below. Unahin natin ang bakbakang Caruana, Sindarov. White po dito si Fabi ang ginawa. Nag-Knight F3. D5 naman. Solid lang si Sindarov at gusto kagad hatiran ng basag sa sentro. At ayun, solid lang, support lang sa D5, nag-G3. Okay? Going to Catalan Fianqueto, makunat ang approach ni Fabi, no? Pagka ganito po ang opening ng White, nakikiramdam yan sa gustong kahinatnan na formation, hindi pa ibukas kung ano talaga yung gustong lahatag ng opening pagka ganyan. Nakikiramdam. Bishop E7, castling, at nag-D4. Ito po ay formal na Catalan opening mga kamatsas. Kinapture ang C4, ayun, tinatawag ito na open variation ng Catalan. Knight E5. Gusto kagad ni Fabi na bawiin kagad ang pawn C4. Knight C6. Talagang aral talaga itong mga ito, no? Kung tutuusin po itong Knight C6, may Knight, may Bishop. 'Di ba? Parang kain lang. Pero Bishop ang pinangka-capture dyan. 'Di ba sa madalas sa pagkakataon mga kamatsas, lalo na po sa mga nanonood ngayon na tournament players talaga, Knight ang una nating pinapasubong ipang exchange kumpara sa Bishop. Napakabihira po, rare po ang Bishop ang pinangka-capture. Nga lang kasi napatunayan na yan na the best theory theoretical Knight takes, double, di ba? Queen E8 takes, at dito po nag-Bishop E3. Yun nga lang, bagamat maganda itong variation na to sa puti, nagkaroon pa rin ng exchanges. At habang na-exchange, pabor kay Sindarov ang matabla ng matabla. Tandaan nyo po, laro niya kay Fabi, last 3 games ito pasok Sa last 3 games, tabla lang lahat, champion si Sindarov. Kaya, hanggat maaari, para habulin mo si Sindarov, kailangan islambang ang variation mong diskarte sa opening. Hindi pwede patabla-tabla, itatabla talaga ni Sindarov yan mga kamatsas. Knight D5, tineret ang Bishop. Queen C1 para depensahan. Rook B8 muna para pag kinain ito, kain ng queen, mahihiwalay ang queen sa pagkakadepensa, kakainin sa pawn B2, at knight C3. Talagang ganun. Ganun pala talaga line nun. Kinain ng queen. Talaga. Kumbaga, sacrifice pawn, pero may double pawn. Mahina naman ang pawn structure sa queen side. Kumbaga, pasakali lang na, sige, kainin mo yan, pero mababawi din naman yung C4 and matatarget yung C7 at A7. Ayan, bookline pa to mga kamatsas hanggang sa itinira ito bago 2026 by Fabiano Caruana. Kasi po ang old line dito, 2026 din ginawa. Rook FB1. Ayan.
Pero halos pareho lang. Napaka-tiny difference lang ng novelty na to. Kasi pareho lang din oh. Kinain-kain. At dito nag-A6 para walang knight B5, mga ganon. At wala rin pong D5 na matatarget yung pawn sa A7. Napansin nyo kung gaano kaingat sa bawat butil ng tira yung mga ganitong level. Napapansin nila na yung A7 kailangan iiwas kasi may mga target din dyan pagka nag-D5. Wala ring knight B5. Ganyan ang pag-iingat dapat sa bawat tira, mga kamatyas. Yan ang dapat na ma-achieve natin, yung ganyang klaseng mitikuloso talaga sa bawat tira. At nag-F3. Ayan. Ano naman ang purpose ng F3? Para ihanda naman ang space papunta. Ayun, yung king para ma-activate pa unti-unti. Yan. Ito na po yung islug-islugan time. Talagang dito pa lang, tinatanaw na nila yung malayong endgame outcome. Ganyan ang isa sa mga palatandaan ng mga mabibigat na level. Bishop D7, develop lang. King F2. Ayan. Dito, meron ako mismong tanong, mga kamatyas, bakit hindi isugod doon? Kung wala na yung bishop doon, Rook B7 para atakihin ang pawn C7. Ano ba meron dyan sa, ano na yan? Ganyang diskarte. Ang gagawin ay magro-Rook C8. Ayun. Rook C8. Didepensahan. Paano kung mag-Rook A7? Sandali lang po, mga kamatyas, para maliwanagan lang. Magku-Queen A3. Ayun. Didepensahan. At ayun. Depensado naman pala lahat ngayon, ayaw pang bitawan yan ni Fabi. Kumbaga parang wala pa naman siyang follow-up. Wala pa namang ganun ka dire-diretso. Kaya gusto niya munang i-develop itong king. Kaya siya nag-King F2, mga kamatyas. At dito, nag-Bishop C6. Ayun, inagapan na ni Sindarov na huwag maka-Rook B7 controlling the 7th rank na paparating ni Fabi. At D5 na. Ayan na, nagbitaw na. Mukhang expected din pala to, May D5, syempre, hindi pwedeng capture nakapin ng queen. At, bumishop D7 ulit. Atras lang. Rook B7. Ayun na, binitawan na yung gusto nating makita. Queen D6, dinipensahan. Knight E4, binulabog ng atake. Queen takes D5. Rook takes C7. Ayan, sa bandang huli, mga kamatyas. In-interview itong si Sindarov, may sinabi siya tungkol kay Fabi. Antabayanan niyo po. Nag-E5. E5 para i-bishop E6. Okay. Nag-Queen C5. Ayan, gusto na kagad ni Fabi daanin sa endgame Lamang talaga siya sa endgame dito kasi napaka-aktibo ng tore niya kumpara pa sa passive. Hindi active yung rook Bishop E6, kinain na po. Talagang pinasok na ni Sindarov ang endgame. At nag-Knight C3 atake, Bishop E6, at nag-Rook C5 atake naman sa pawn. E5, nag-F6. Yan Rook C6, okay. Inatake ang bishop, inatake ang pawn. King F7, dinipensahan, and Rook takes A6. Nakita nyo po. Yung palamang kanina ni Fabi ng isang pawn, nabawi na ngayon. At masasabing, tubo pa sa posisyon. Kasi, biruin nyo, passive bishop versus strong knight. Ang knight talaga ang the best blockader ng opponent's pass pawn. Nasa principle po yun Tapos may pass pawn pang papagapang dito si Fabi. Ayan. Banggitin ko na, isa sa nasabi ni Sindarov, ito yung isa sa kanyang great defensive game. Nasabi niya yun Talagang malakarpog siya dito dumipensa. Talagang, totally, sabi niya, positionally, outplayed talaga siya ni Fabi Nag-Rook B8. Ayan. So, try to activate the piece or pieces as much as possible, mga kamatyas. Kailangan po yun. Hindi yung parang patulog-tulog ang mga pyesa natin na mawawala sa harmony. Ayun. Nag-Rook E7, inatake ang bishop at nag-Rook B6. Depensa muna, G4. Okay? H5 para medyo lumambot ang king side. Pawn structure, kinain na po. Nag-king. Ayun. Hindi kasi pwedeng capturein kasi makukuha yung pawn G7. Yan ang mga diskarte niyan. Pagkakain, King H6. So, waiting muna sa very timing na po pwede nang kainin yung pawn H5. Okay, double po naman yan. Nag-King E1. Bishop F5. Bishop F5. Rook C7. Tinarget uli ang iniwanan ng bishop. At nag-Bishop E6 ulit. Depensa. King D2. Rook D6 check. King C2. At nag-Rook D7. Ayun, grabe. Tamang-tama talaga yung timpla ng H5 ni Sindarov, mga kamatyas Ayun, napaayaw si Fabi
Kasi kung hindi punit ang king side, maaaring kainin pa to tong Tory Kaso pagka kinain po kasi, ipakita ko na sa inyo, halimbawa, yung tipong parang samantalahin na may a pass pawn, kaso may king takes, hindi rin naman papadaig, lalapit din naman yung king Punit na kasi pawn structure sa king side at kapag nakain ito naman bishop, gaganon lang yan kahit na nandyan yan, bishop c6 lang, hold na yan Hindi basta-basta makakapromote na yung pass pawn Okay, kaya yan ang realization yan sa endgame mga kamatyas. Balik po tayo. Kaya, ito yung naging move ni Fabi para atakihin lang muna yung bishop, pressure lang muna, at nag-bishop c7. a4, rook a7 para hindi na po makaprogress. Talagang grabe talaga, no? In top form talaga si Sindarov sa panahon ngayon. In top form. Oh, galing accurate Para kasi pag nakaganyan yan, a5 at naihatid ang pawn sa a6, mag-iiba na po ang timpla niyan. Delikado na black dyan. Tapos susundan ng knight. Kaya kailangan rook a7 to prevent as early as possible na wag makaprogress ang pass pawn. At nag-king b2 naman. Ang plano naman po ni Fabi, king a3, king b4, a5, paunti-unting progress. O di kahit papaano, sa pamamagitan ng rook a7, gagastos pa ng ilang tira. 1, 2, 3. O di ba? Gastos pa bago pa makatulak. Bago pa mangyari yun, syempre, gagawa na rin ng paraan si Sindarov na makapanggulo sa king side. King a3, rook b7, another accurate move na naman. Grabe accurate hindi pa rin makatira ng a5 dahil mayroon pong rook b3 check, matatangay naman yung knight sa c3. Knight b5. Oo nga, nandiyan na yung knight pero di pa rin makatulak. May b10 na iniintindi. Nag-king g5. Ayan, plano naman po dito ay magki-king f4 and magki-king e3 para kuhanin ang pawn e2. Nag-rook c5. Okay, a5 na and then a6. Yan na plano, no? Para depensa na. Nag-king f4, a5, king e3. Ayan na. Nag-a6 at nag-rook b6, threat ang pawn, a7. Syempre, gain tempo muna, check. Naku, malapit na yung pawn. Nakakatakot sa side ni Sindarov. At nag-bishop e8. Another accurate Eskwalado, mga kamatyas. Grabe. Nag-rook c7 para depensahan yung pawn. Okay? Kasi po dito mga kamatyas, baka napapatanong kayo, Coach, ba't ayaw mag-knight c7? Double. Isang pyesa na yan. Mag-rook a4 check muna Tapos kapag nag-king c3, saka kakapturing yung pawn a7. Bakit chinek muna bago kainin? Para yung king mapaatras. Pangpapassive, no? Pangpakulang din yun sa atake. Isang tempo square, napakahalagang mapaatras natin ang kalaban. Yun ang difference nun. Kumpara sa kainin kagad directly yung pawn. Yung king mas aktibo dito. Okay? So ito po, papa one piece down talaga pero may king takes a2. Oo nga, lamang nga ng isang pyesa tapos makukuha yan, lalapit, makukuha yon. Walang sense dito na may isang pyesa ang white kung mauubos din naman ang mga pawns. Okay? So sa pag-aaral po at pagkaunawa natin sa usapang endgame. So balik po tayo dito sa ginawa ni Fabi na rook c7, dinipensan muna, iningatan muna ang pawn sa a7, kinain na po yung pawn. Grabe talaga, galing. Talagang timing lahat Knight c3 check, kinain uli yung pawn. Rook takes g7. Inawat-awat muna kasi talagang didikitan yan, kakainin pa talaga yung isang pawn na yan. Okay, pagkakain, may bakod, hindi pa makatouch yung king dito ni Sindarov sa pawn at nag-e4. Timing talaga. Kailangan ipanggulo na niya yan. Kasi kung di niya panggugulo yan, walang kabuhay-buhay. Nag-rook e7 para kukuhanin naman ang pawn sa e4. Chinaga munang depensahan. Ay, oo nga pala mga kamatyas. Oo nga pala. Double nga pala at the same time. Nakatingin lang ako sa pawn. Pasensya na po. So, dito parang expectedly ay yung bishop ang igagalaw para iligtas yung bishop, Pero wala na. Nasukat, eskwalado. Kahit pala ibigay ito, kinain. Yun, mawala lang yung pawn. Bumitaw naman yung Tory sa pawn. Nakain nga yung isang pyesa. Yan nga yung gustong tema dito ni Sindarov maiwanan ng isang pyesa si Fabi, pero knight lang, hindi naman bishop. Rook f8, okay, threat sa pawn and then rook h7 para kuhanin ang natitirang pawn dito ni Fabi. Kinain na po king, ayun, para makasiguradong talagang dikit na dikit dyan
kain, and then nag-knight F6. Ayan, tineret muna ang tore. Pero dito po kasi mga kamatyas, kasi kung kakainin kagad ito, ayan o, theoretically, knight and rook ending, tabla po talaga yan. So, ang hindi ko lang makalimutan dito mga kamatyas na dating naganap, yung laro ni Kasparov and Judith Polgar. 'Di ba? Na ipasok pa 'yun sa Netflix documentary kay Judith Polgar na tabla naman talaga pero na mali ng tema. Sinubukan ni Kasparov si Judith Polgar hanggang dulo. Napilit pa ni Kasparov yung knight and rook. Pero tablang-tabla talaga ito mga kamatyas. So, very important po na tayo ay nag-aaral ng endgame. May stock tayo ng knowledge ng theoretical endgame patterns. Very important yan. Mga kamatyas, aralin nyo po ang aking matitip na book, no? Yung mga book ni Jeremy Silman. Tapos, Mark Dvoretsky ng mga endgame books. John Nan, Arthur Yusupov, yan. Magagandang endgames yan. So, aralin nyo po yung mga libro na yon hanggang sa ma-master nyo po yung endgame, no? Sabi ni Capablanca, ilang percent ba yon? Almost 50% ng chess. Master mo na kapag yung endgame na master mo. Grabe, no? Malupait. So, balik po tayo mga kamatyas. Balik tayo. So, medyo nagpasakali ng konti pero wala akong nakikitang malaking diferensya dito sa knight F6 na to kumpara sa kain. At nag-rook C7, no? Dinipensahan tuloy ni Sindarov. Hindi kasi kinain eh. Ganun na lang ang ginawa. Wala na. Kumbaga, aminado na si Pabi. Ayaw na niyang pahirapan ng bagay-bagay. Okay, kain. C3 and then check. Pagka-check, pupunta po doon. Tapos aawatin na and then lapit. So, kaya natabla. Pakita ko na lang din po mga kamatyas. O, awat, sugod, ganon. O, di ganon na lang. O, pabalik-balik. Kahit na ipakain na yan eh. Tabla pa rin yan. Insufficient material, knight lang po. Di nakakamati yan. Okay. Sa nabanggit ko pong endgame kasi, kung bishop and rook kanina, bishop and rook, yun. Theoretical endgame draw din yun, pero mas napipilit yun kumpara sa knight and rook. Si Kasparov lang talaga nakapilit sa higher level kay Judith Polgar eh. Sa natatandaan ko po sa history ng endgame na to. Panoorin niyo po yun, yung Judith Polgar documentary sa Netflix. Baka nasa Netflix pa. Panoorin niyo po. Naging laban ni Judith Polgar yun. Nasa defensive side si Judith, hindi nakayanan si Kasparov eh. Napilit ni Kasparov. Okay, ito pong next game natin, isa na naman pong hard grinding game. Okay, ito yung kahapon na natapos mga kamatyas, ano? Laro ni Sindarov kay Nakamura. Biruin nyo, Caruana, Nakamura, talagang mga mamaw talaga. Hihilahin talaga si Sindarov hanggat maaari. Nakayanan ba ni Sindarov? Analyze natin ang laban. White dito si Sindarov, Hikaru Nakamura black, tabla lang ang kailangan ni Sindarov. No pressure. Grabe na ang napondo niyang score eh. Etong Sinaka medyo alanganin naman na ang score niya. Pero syempre, parang to hit the challenge na siya lang ang makakaawat. Wala pa nakakatalo kay Sindarov eh. Tabla lang eh. 'Di ba? Challenge din kay Naka na baka siya lang yung umawat, 'di ba? Malaking malaking bentahin na pwede niyang ibida yan sa kanya mga live streaming, di ba? Vlogger ito eh. O D4 si Sindarov at nag D5 si Naka. And C4, E6, ayun na naman po. Approaching. Aba, Queen's Gambit decline po ito. Nag H6 Kakaiba ang variation pang blitz Bishop G5. Si Naka magaling sa blitz eh. Kung blitz ito, kay Nakamura na ako. Maniwala ako pag blitz to kay Naka ako. Kaso long game to eh. Palaliman ng tira. So, H6 para mapigilan yung Bishop G5. Medyo rare, no? At nag-G3. Ayan na naman po si Mr. Catalan opening. Ayan. Catalan. Parang laro ni Fabi, kay kanina, Sindarov. Ayan, Catalan, Castling. Ayun. So, hawig na po ito sa Catalan open variation. Knight E5 na naman. Parang Fabi Sindarov lang, nabaliktad lang ang kulay, yun, para i-threat yung, babawiin na yung ginambit. Knight C6, sinalubong na naman ng ganyan. Yan pala talaga tira dyan, Gagawin ko nga sa black yan. Pinapakain talaga. At Bishop na naman po ang pinang-capture. Naalala siguro ni Sindarov, uy, fresh pa to Laro ko to kay Fabi. Yun nga lang, white si Fabi dito. Black sa side ni Sindarov. Pero ginamit ni Sindarov yung tinira ni Fabi ng idea. Kain, ayun kain. Diba sabi ko nga po, the more na na-exchange, pa-close tabla lang kailangan eh. Hindi naman kailangan magmadali. Queen A4, ayun, para kukuhanin yung pawn C4.
A5. Pag kinuha to, may sundot ng bishop A6, ano? Kinain na, sundot, at nag-queen C5. Queen to queen hanggang dulo. Ba't ka mape-pressure, di ba? Queen to queen. Oh, naalala ko. Sino naalala nyo pag queen to queen? Kayo ha. Nababasa ko na sa isip nyo. Comment down below kung sino naalala nyo sa malakas makipag queen to queen. At nag-rook FD8, yan po ang bagong tira. Novelty, new move ni Hikaru Nakamura. Dahil ang old lines dito na naganap na. Knight D5 at may tumira na rin ng E5. O, yan ha. Yan ang paghihiwalay ng novelty sa old lines. Rook FD8 by Naka. Rook E1 para makaiwas na po sa pana ng pressure. At nag-Knight D5, hinamon ng Knight to Knight. Grabe. Yan nga gusto ni Sindarov na diskarte. Bishop E3 para suportahan muna ang pawn. A4, okay, para space, ma-atake mamaya yan sa pamamagitan ng Rook B8, hindi maka B3 dahil kakainin lang, nakaamba na yung pawn sa A4. Nag-F3. Yun nga lang mga kamatsas, ano, ayan, ang F3 idea is King F2. Idea ni Fabi to kanina, no? Ang galing natututo nakakapag-adjust si Sindarov, ano? Parang naiisip niya, ito ginawa ni Fabi sa akin, Ang galing, ano? At opposite colored bishop kasi mga kamatsas. Pagka opposite colored bishop, talagang pumapabor sa mga gusto itabla lang, no? Sa madaling sabi. Nag F6 ganun din, gaya-gaya ng idea si Naka to activate the king. Nako, pagdating po sa endgame, king ang bida. Lagi niyo po tatandaan yan, bida ang king. So C6, Rook FD1, nag Bishop C4, okay, threat yung pawn. Rook D4 muna. Okay, pumreno. Kala ko kakainin na no? So, Rook D4, may threat sa bishop, kinain na, and the Rook D8, atras lang, nag-H5. Okay, gaganon ba mamaya? King E1. Okay, plano dito, nakikita ko, isasabong talaga ng isasabong ni Sindarov yung mga pyesa para opposite colored bishop ay talagang tabla. E5, Rook D1. Grabe. Napansin nyo? Rook D1 na. Wala man lang worries dito si Sindarov na makainin siya ng isang pawn dyan. Walang worries. Kinain-kain. Talaga nagpa one pawn down siya. Pero yun nga, endgame knowledge, opposite colored bishop. No? Teka muna, hindi pala isang pawn. Lamang pala na isang pawn ng puti, lalabas. Bakit lumamang na isang pawn? Kasi pagkakain dito, equal lang naman hindi pala lamang ng isang pawn. Kumbaga, pabawi lang pala talaga yon. Saan lumamang ng isang pawn? Saan lumamang? Nakalimutan ko. Kala ko lalamang ng isang pawn yun. Nabawi lang pala. Kasi equal number of pawns Anyway, sige mga kamatsas. Opposite colored bishop, tabla lang ang kailangan. Tabla. Saan banda? Wait lang mga kamatsas, balikan ko lang sandali Ano yun? Saan yun banda? Saan banda? Wait lang po Kasi nagpakain. Ay, oo, gets, oo. Dahil doon pa lang may bawi na pagkakain doon di ba? Exchange, nabawi na yung pawn. So dito pa lang pala intimano, lamang na ng isang pawn ang puti. Okay. Gets ko na. Tapos bandang huli na bawi din pala. Okay, so ito po yung last part, threefold repetition of moves. Tabla talaga to, opposite colored bishop. Hindi na kayang pilitin ito ni Nakamura. Grabe pag napilit niya pa to. Sa Blitz, maaring mapilit pa yan, ikot-ikutan, no? Maaring may doon, pero pag long game kasi wala na Okay, ito po ang standing nila mga kamatsas at alisin ko muna yung kanilang mga larawan, pinapatong ko talaga yan para mas makilala nyo yung muka ito po, last 2 rounds to go! Ayun. Dito po mga kamatsas, ang kalaban niya mamaya, si Anish Giri. Si Giri po ang nag-iisang humahabol na lang kay Sindarov. Actually po, kung i-analyze natin, tingnan nyo 9 points dito si Sindarov, 7 points si Giri. Pagpalagay na, matalo ni Giri si Sindarov. So 8, 2 points lead 2 points lead. Itabla na lang ni Sindarov yung last round. Champion pa rin. Pagpalagay na matalo, 2 sunod si Sindarov. Ang kanya pong last round. Pagpalagay lang, assuming, analyze lang natin, ang last round niya si Wei Yi. Kaso si Wei Yi, wala nang abuhay-buhay, wala nang kahabol-habol si Wei Yi. Pera ng draw to. Papayag na to Wala na rin naman 'di ba? Pero assuming na 2 sunod si Sindarov.
At si Giri, sino last round niya? Si Matias Blue Boom. O, pagpalagay ng dalawang sunod namang panalo, hanggang equal 9 points lang. Pero dito po, ang alam ko po sa candidates, hindi tiebreaker ang labanan. Yun ang chance ni Giri na maka-playoff for the challenger, no? For championship. Playoff yan pag nag-tie, mga kamatyas. Yun ang alam ko dito, pag may nag-tie, playoff yan. Kaya kailangan, ang gawin ni Sindarov, sa last 2 rounds, tabla lang or 0.5 lang out of 2 games ang kailangan niya. Pag natabla niya mamaya kay Giri, tapos na laban. Tapos na laban. So, for standing na lang po ang paglalabanan. Battle for second place, yung standing na lang. Per money prizes na lang ang labanan. Trophy na lang. Pero yung champion place, sa bulsa na ni Sindarov. At siya na ang haharap for World Chess Championship. Mas maganda po itong World Championship na to na magaganap. Mas maganda. Kasi parehong bata. No? At mas malaki budget papasok sa kanila diyan. Mas malaki yung ambagan ng sponsor diyan. Sigurado yan, mga kamatyas. Magandang laban yan. Sa ngayon, ang nakikita natin, sa pakiramdam ko po, magcha-champion na. Halos 98% champion na dito si Sindarov sa aking pakiwari. Tatablan na lang niya sa loob ng 2 laro. 0.5 lang kailangan niya. Ano po masasabi niyo, mga kamatyas? No? Lapag niyo lang sa comment section below, ha? Okay, muli po, paalala po, subscribe na po kayo sa channel na to sa mga di pa nakakapag-subscribe. And bili na po kayo ng merchandise ng Kamatyas, mga kamatyas. Maraming salamat po. At magkita-kita pa tayo sa mga next updates pa natin. God willing.